Isipin mo to, pumasok ka sa korte, may suot kang itim na toga, matatag ang lakad, diretsyo ang tingin, buong kumpiyansa kang nagsasalita sa harap ng hukom. Ang problema, hindi ka naman talaga abogado. Pero sa kabila nun, nanalo ka ng 26 na kaso at nang mahuli ka, ikaw pa mismo ang nagtanggol sa sarili mo sa korte. At ang mas nakakagulat, nanalo ka ulit. Ito ang kwento ng lalaking yumanig sa legal system ng Kenya. Isang kwentong mapapatanong ka, talaga bang diploma ang sukatan ng galing? O minsan, tapang at talino lang? Sa Kenya, partikular sa Nairobi, may isang lalaking nagngangalang Brian Mwendan Njagi. Hindi siya galing sa sikat na law school. Wala siyang lisensya. Hindi siya rehistradong abogado. Pero isang araw, bigla na lang siyang pumasok sa totoong mga korte. Hindi mock trial, hindi school activity, totoong kaso, totoong kliyente, totoong hukom. At doon nagsimula ang hindi kapanipaniwalang pangyayari. Si Brian ay nagsimulang kumatawan sa mga kliyente, nakikipagtalo, naglalatag ng argumento at ginagamit ang batas na parang taon na siyang nasa propesyon. At alam mo ang mas nakakagulat? Walang nakahalata. Ang tanong ng lahat, paano siya nakalusot? Simple lang ang sagot, magaling siyang magsalita. Sa korte, hindi sapat ang sigaw. Hindi rin sapat ang yabang. Ang kailangan mo, malinaw na paliwanag, lohikal na argumento, kumpiyansang boses at kontrol sa emosyon. At lahat ng yan, meron si Brian. Marunong siyang gumamit ng legal terms. Alam niya kung kailan tatahimik. Alam niya kung kailan babanat ng argumento at higit sa lahat, alam niya kung paano magmukhang abogado. Doon nagkamali ang sistema. Dahil sa korte, madalas ang kumpiyansa ay napagkakamalang kredibilidad. Isa-isa, nanalo ang mga kasong hinawakan niya. Hindi isa, hindi 5, hindi 10, 26 na kaso. Ibig sabihin, may mga taong napawalang sala, may mga kasong napanalo, may mga desisyong binago ang buhay ng iba. At lahat yun, ginawa ng isang taong hindi lisensyado. Hanggang sa isang araw, may nakaamoy ng kakaiba. Sinuri ang records. Hinahanap ang pangalan niya sa listahan ng mga rehistradong abogado. At doon lumabas ang katotohanan. Wala siya sa listahan. Mabilis ang pangyayari. Nang matuklasan ng lahat, si Brian ay inaresto. Kasong impersonation, illegal practice of law at panlilinlang. Natural, inaasahan ng lahat, dito na matatapos to. Pero mali sila. Dahil sa halip na magtago, umiyak o umamin agad, pinili ni Brian na ipagtanggol ang sarili niya sa korte. Mag-isa, walang abogado. Siya ulit. Eksena ulit sa korte. Tahimik ang lahat. Nakatingin ang mga tao. Doon, muling nagsalita si Brian. Kalma. Diretso. Walang kaba. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya nagdrama. Inilatag niya ang depensa niya. Ang intensyon niya, ang kakulangan ng malinaw na verifikasyon, ang resulta ng mga kasong hinawakan niya. At dito mas lalong nayanig ang lahat. Hindi siya basta-basta natalo. Sa ilang bahagi ng kaso, naging malinaw na ang sistema mismo ang may pagkakulang. Paglabas ng balita, sumabog ang social media sa Kenya. May nagsabi, mali ang ginawa niya pero hindi siya bobo. May nagsabi rin, kung ganito siya kagaling, bakit hindi na lang siya pinag-aral? May nagsabi rin, delikado to, paano kung maling desisyon ang nagawa niya? Halo-halo ang reaksyon, gulat, galit, paghanga at dark humor.
Pero iisa ang tanong ng lahat. Kung hindi siya abogado, bakit mas magaling pa siya sa ilan ng lisensyado? Hindi pinapawalang sala ng kwentong ito ang maling gawain. Mali ang pagpapanggap, panlilinlang, paglabag sa batas. Pero binubuksan ito ang mas malalim na usapan. Ano ba talaga ang sukatan ng kakayahan? Diploma ba? Lisensya? O ang tunay na galing sa aktwal na laban? Pinapaalala ng kwentong ito na hindi lahat ng may titulo ay mahusay at hindi lahat ng walang titulo ay walang kakayahan. Pero sa dulo ng lahat, may dahilan kung bakit may proseso. Dahil hindi lang talino ang nakataya, kundi buhay ng ibang tao. Ang kwento ni Brian Muendan Jagi ay hindi lang kwento ng panlilinlang. Isa itong salamin ng sistema. Isang paalala na ang kumpiyansa ay makapangyarihan, ang kaalaman ay sandata, pero ang responsibilidad ay hindi pwedeng dayain. Ikaw, ano sa tingin mo? Bayani ba siya ng talino o babala ng sistemang may butas? I-comment mo ang opinyon mo. Kung gusto mo ng ganitong klase ng kwento, like, share at subscribe. Dahil minsan, ang realidad ay mas nakakagulat pa kaysa pelikula.